Ang kumikinang na espada ay may kakaibang kapangyarihan na hindi pa kailanman nakita ni Park Jin. Hindi siya makapaniwala na posible ang ganoong bagay dahil napakalayo ng kalaban niya. Hindi niya maintindihan kung paano nagtataglay ng ganoon katinding aura ang taong yon, na para bang handa ng kunin ang ulo niya mula sa balikat niya. Dahil dito, mabilis na bumunot ng espada si Park Jin. Kung kaya ng taong ito na magpakita ng ganitong katinding aura, baka ito na ang tinatawag na Santo Espada, bagay na lubhang nakakaintriga sa kanya. Habang patuloy na pinag-aaralan ni Park Jin ang batang lalaki, hindi niya maintindihan kung sino nga ba talaga siya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata para mas maaninag ito, at napagtanto niyang hindi ito isang Santo Espada. Kung ganoon, masama ito. Kung alam ng batang ito ang pangalan niya, maaaring siya ay isang dakilang martial artist na may galit sa kanilang paaralan. Pagkatapos, inulit ng batang mandirigma ang mga salitang narinig niya. Ang sining ng espada ni Park Jin, bagamat mula sa South Sea School, ay hindi katulad ng itinuro sa kanilang paaralan. Dahil dito, wala siyang taglay na espiritu ng dakilang dagat sa kanyang espada. Ang mga salitang yun ay parang matalim na talam na tumama kay Park Jin. Naunawaan niya na kahit malayo siya sa HJO, ang sining ng espada ng South Sea School, na batay sa malalakas na alon na dumadaos-dos sa mga isla, ay iba sa mga paaralan ng iba. Ang South Sea School ay batay sa mga galaw na katulad ng agos ng mga alon, at ito ang nagiging dahilan ng pagkakaiba ng sining ng kanilang espada. Ang mabilis na espada ay parang nag-aalimpuyong alon, ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng sining ng espada ng kanilang paaralan ay minsan ito'y kalmado at minsan ito'y malakas, tulad ng isang dakilang dagat na umaangkin ng isang isla. Subalit ang batang ito na nakatayo sa harapan niya ay may malalim na pag-unawa sa teknik ng espada, ngunit hindi siya isa na may galit laban sa kanila. Sa kabaligtaran, kinikilala niya ang sining ng eskrima ng South Sea School. Naramdaman ni Park Jin ang kapangyarihan ng master at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humiling na maturuan siya nito. Bumaba ang espada sa harapan niya, at may buong paggalang siyang hiniling na maging disipulo ng master na tumawag sa kanya. Pagkatapos ay may narinig siyang mensahe na makakatanggap siya ng sulat kinabukasan. Iyon lamang ang maaaring ibigay ng master sa kanya, ang iba pa ay nasa kanyang mga kamay. Umalis ang batang mandirigma, iniwan si Park Jin na maraming katanungan. Sinubukan siyang pigilan ni Park Jin ngunit hindi siya narinig nito. Ang aura ng espada ay bahagyang tumama lamang sa baba ni Park Jin, kaya't nanahimik siya. Hindi inaasahan ng batang mandirigma ang anumang gantimpala at hindi nais magtagal. Nais lamang niyang sundan ang landas ng espada tulad ng isang tunay na mandirigma. Hindi maunawaan ni Park Jin ang mga salitang yon dahil ang mga yon ay tila napakatalino para sa kanya. Akala niya isang Santo Espada ang kaharap niya, ngunit hindi. Wala namang makaabot sa kalangitan ng higit sa sariling kaliwanagan. Ang mga salitang yon ay parang kulog sa kalmadong kalangitan para kay Park Jin. Umalis ang batang siyentipiko na nagdudulot kay Park Jin na pag-isipang mabuti ang kanyang buhay. Ang siyentipiko na lumabas mula sa anino ay huminga ng malalim. Hindi naging madali yon, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya inatake ni Park Jin dahil magiging katawa-tawa yon. At hindi rin siya hinabol. Marahil ay dahil kabilang siya sa MERM, at naramdaman ng siyentipiko na si Park Jin ay napakasensitibo. Hindi sigurado ang siyentipiko kung napagtanto ng binata ito, ngunit naunawaan niya na kahit wala sa realidad ang espada, ito ay may malaking kahalagahan bilang simbolo. Simula ngayon, ipinangako ng siyentipiko na hindi na siya basta-basta magpapakagaan sa mga bagay-bagay. Marami siyang responsibilidad. Sa ikatlong araw ng Dragon Conference, nakatanggap ng liham si Park Jin. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magsanay araw at gabi gamit lamang ang isang espada. Nakipagkita siya sa isang misteryosong master sa gabi ng ika-4 na araw. Nang magpasya si Anhan na panuorin ang kanyang pagsasanay, kinailangan niyang humanap ng bagong lugar dahil nakita niya si Park Jin sa dating lugar. Sa huli, isang tao lamang ang dumating sa entablado, si Lady Morang. Pagsapit ng umaga ng ika-7 araw, ang huling araw ng Phoenix Dragon Conference na inaabangan ng lahat ay dumating. Ngayon ay ang opisyal na entablado kung saan sabik ang mga mandirigma na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Kailangang ibigay nila ang kanilang lahat upang ipakita sa lahat kung ano ang kanilang kayang gawin. Kung swertihin, maaaring makuha pa nila ang puso ng isang kagandahan. At syempre, hindi lang puso ng isang kagandahan kundi pati na rin ang puso ng isang gwapong lalaki na kanilang hinahangad.
Tinitingnan ng mga mandirigma ang magagandang babae, sinusubukang makuha ang kanilang mga puso sa anumang paraan. Ang tagapagsalita ay binigyang diin na ito ay isang laban lamang at hindi dapat silang magpadala sa pagnanais na manalo. Ngunit ang resulta ay itatala sa mema. Pagkatapos nito, umalis ang tagapagsalita, iniwan ang lahat ng nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay tila magkasalungat sa isang banda, binigyang diin niyang lahat ay kabilang sa Mura Union. Ngunit sa parehong oras, hinikayat niya ang mga tao na magtunggali sa isa't isa. Ngunit ayon sa siyentipiko, hindi masama ang malusog na kompetisyon kahit totoo ito. Gayunpaman, nagtanong si Lady kung mayroon pang ibang iniisip ang tagapagsalita. Ano man ang ibig sabihin ng mga salitang yon, hindi maunawaan ng siyentipiko. Samantala, nagsimula ng mag-cross ang mga espada ng mga mandirigma sa isang duelo. Ang mga galaw sa laban ay tila isang sayaw na nagbigay buhay sa entablado. Ang lugar ng pagsasanay ay nagmukhang masigla at puno ng enerhiya. Pinanood ng Lady ang laban ng mga mandirigma at nakita niyang may kalamangan ang isa sa kanila, ngunit mayroon pa ring pagkakataon na ganap na magbago ang sitwasyon. Mahirap sabihin kung magtatapos ang laban sa pagkapanalo ng lalaking iyon. Gayunpaman, sinubukan niyang ibigay ang kanyang buong makakaya, ngunit may isang bagay na nagpahiwatig ng kanyang kahinaan, nanginginig ang kanyang espada. Ibig sabihin, maaaring nagsisimula na siyang sumuko, ngunit maaaring ito rin ang kanyang pagkakataon. Tinanong ng Lady ang siyentipiko kung sino ang sa tingin niya ay mas nakakuha ng atensyon. Hindi alam ng siyentipiko, ngunit ipinakita nito ang kanyang kababang loob. Alam ng Lady na may ningning sa mga mata ng siyentipiko. Sa likod niya, nakatayo ang isa sa mga kinatawan ni Ping Hong na nakatingin sa kanya ng matalim. Gayunpaman, naglakas loob ang siyentipiko na sabihin na may isang bagay na talagang nakakakuha ng atensyon, ang mga taong yon, o mas partikular, isang binata mula sa Yoder School na tila napakatalino. Gayun din, may isang lalaki mula sa Tiagal na tila itinatago ang kanyang tunay na potensyal. Isa pang talentadong babae ang lumabas mula sa pamilya Morang at pamilya Namon. Sa sandaling tumingin ang siyentipiko sa dalaga, ngumiti ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ng binata sa ngiti na yon. Walang malay na tinitigan siya ng binata at sinuklian siya ng dalaga ng tingin. Pagkatapos ay nagpa siya ang siyentipiko na magbigay ng payo sa Lady. Sinabi niyang dapat niyang bigyan ng pansin ang isang binata, siya ang natalo noong unang araw. Bagamat tahimik siyang nakatayo at hindi nagpapakita ng emosyon, napansin ng siyentipiko na ang determinasyon ng binata ngayon ay ganap na naiiba kaysa dati. Kapag ang isang tao ay puno ng determinasyon, nagiging iba siya sa paningin ng mga nakapaligid sa kanya. Ito ay isang matalinong kaisipan na napansin ng Lady. Siyempre, kung pipiliin kung sino ang mas kapansin-pansin, naramdaman ng siyentipiko na may isang nakatingin sa kanya ng mabuti, na nagbigay sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Pinili niyang tapusin ang kanyang iniisip, at natuwa ang Lady na pinahahalagahan ng siyentipiko ang Ghost of the Ride. Napansin ng Lady na kakaiba ang siyentipiko kumpara sa iba. Bigla na lang may nangyari sa entablado ng laban. Ito ang nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Natapos ang labanan, at ang malamig na espada ay nasa leeg ng isa sa mga lords. Tumigil ang espada kahit na kaya sana ng mandirigma na patayin ang kalaban, ngunit labag ito sa mga patakaran. Lahat ay tapos na, ang mandirigma ay tumalikod at nang hindi nagsalita, umalis. Sa huli, siya ang nagwagi sa laban, at kamangha-mangha ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, maraming tao ang pumalakpak, hindi lamang sa nagwagi kundi pati na rin sa natalo, dahil hindi mahalaga, lahat ay ginawa ang kanilang makakaya. Ang Lady ay nagtuon ng pansin sa isa pang lalaki. Pinanood niya ito habang umaakyat sa lugar ng pagsasanay. Ngayon ay oras na niya, at mabilis siyang sumugod, hinihintay ng lahat kung ano ang ipapakita niya. Matagal nang naghihintay ang mandirigmang ito para sa kanyang pagkakataon. Sa harap niya ay isang malakas na kalaban, ang parehong batang minsang tumawa sa kanya at ininsulto ang kanyang paaralan, tinawag ang kanilang pagsasanay na donkey rolls. Ang Lady na nakatayo sa gilid ay hindi makapaniwala na ito'y nagkataon lamang o maaaring bahagi ng mas malalim na plano. Sigurado siya na ang labang ito ay hindi lamang isang kompetisyon, kundi isang planadong pangyayari. Inisip din ng siyentipiko na ito ay maaaring tadhana. Gayunpaman, hindi maunawaan ng mga tao sa paligid ang ibig niyang sabihin sa tadhana. Tulad ng isang mandirigma mula sa South Sea, ipinakita ng batang lalaki ang paggalang at sabik na hinintay ang simula ng duelo kasama ang espada ng kanyang kalaban.
Gayunpaman, ang batang lalaki na tinatawag na R o mula sa Chagall, ay hindi sigurado kung sino ang nasa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan ng kanyang kalaban mula sa kanya at kung paano ipapakita ang kahit ano para tumugma sa tinatawag nilang donkey rolls. May ilang manunood na tumawa, ngunit si Park Jin ay nanatiling seryoso at galit. Inaasahan niya na ang espada ng Chal family ay kasing talas ng kanilang dila. Sinabi ng batang lalaki mula sa Chagall family na sana ay ang utak ng kanyang kalaban ay katulad man lang ng isang asno, at kung makakaiwas siya kahit isang beses sa espada, makikita ng lahat ang lahat ng bagay. Ngayon, napansin ng lady na ang Chal family ay isa sa pinakamalaking pamilya ng Moram. Kilala sila sa kanilang matatalas na dila na ginagamit nila ng napakahusay. Alam din niya na ang mga kinatawan ng Chal ay madalas na nambabastos sa iba gamit ang mga salita, at ipinagmamalaki hindi lamang ang kanilang mga pormasayon at taktika kundi pati na rin ang kanilang sining ng espada. Ngayon, naging malinaw kung bakit ang estudyante ni Park Jin ay labis na naiinis sa mga walang kwentang insulto. May kasabihan, naririnig mo ang mabubuting salita mula sa iba kapag ikaw mismo ay nagsasalita ng mabuting salita. At nagsimula na ang labanan. Humarap ang mga lalaki sa isa't isa sa isang napakakapanapanabik na laban. Ang magaan nilang galaw ay parang sayaw ng hangin. Sila'y gumalaw ng may kamanghamanghang biyaya, bawat malakas na galaw ay pulido, at ang mga kontra-atake ay napakalakas. Ang batang lalaki mula sa Chal family ay humanga sa lakas ng kanyang kalaban, hindi ito pahuhuli sa kanya sa lakas. At nang mag-cross ang kanilang mga espada, nakaramdam sila ng matinding tensyon na nagpatigil sa kanilang mga espada sa kamay. Naglayo sila sa isang ligtas na distansya. Ang mga tao, humahanga sa kanilang mga kagamitan, ay pinanood ang bawat galaw ng mga mandirigma ng may pagkamangha. Maingat na sinundan at inanalisa ng siyentipiko ang laban. Nag-aalala siya para sa batang lalaki. Gusto ng siyentipiko na turuan ang kinatawan ng Chal family. Napansin ng kinatawan na malaki ang naging progreso ng kanyang kalaban sa loob ng 4 na araw ng pagsasanay. Si Park Jin ay naiinis at inisip na ang batang lalaki mula sa Chagall family ay dapat nang itigil ang kanyang mga insulto dahil halatang siya'y naiirita na. Ngunit nangungutya pa rin ang batang lalaki mula sa Chagall family, sinasabing, ang unang aso ay marunong pa ring kumahol, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Nangako siyang tatalunin ang kanyang kalaban anuman ang mangyari, at isang malakas na hampas ng espada ang tumama sa kanyang kalaban. Lahat ay nanunood ng labanan ng may interes, sinusubukang unawain kung makakalamang ba ang batang si Master Chell. Ngunit wala sa kanila ang nawala ng kontrol, at ang kinalabasan ng laban ay hindi tiyak. Ang pamamaraan ng pamilya Chell ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ni Park Jin. Napagtanto niya na ang kanilang mga lakas ay halos magkapantay. Napansin din ng lady na kahanga-hanga ang batang lalaki mula sa South Sea School, kahit na nawalan siya ng kontrol noong unang araw. Sumasang-ayon siya sa sinabi ng siyentipiko na mahalaga ang pagbibigay pansin sa mga hangarin at pananaw ng tao. Gayunpaman, habang totoo ang mga sinabi ng siyentipiko, nakakaramdam siya ng kahihiyan. Ang espada ng South Sea ay tumupad sa kanilang mga inaasahan. Inisip ng lady na itinatago ng batang ito ang tunay niyang lakas mula pa noong simula. Para sa kanya, tila imposible ang mga pagbabagong ito sa loob lamang ng 4 na araw. Ngunit naniniwala ang siyentipiko na sapat na ang 4 na araw. Sinabi niya ito ng malakas, at nabigla ang lady na muli siyang nagsalita. Nagsisimula ng kabahan si Chahal dahil hindi epektibo ang kanyang mga atake. Ang kinatawan ng South Sea ay nananatiling nakatayo at naipagtanggol lahat ng mga suntok na itinama sa kanya. Sa isang punto, nagbago ang inisyatiba at nag-iba ang direksyon ng mga atake. Dahan-dahan at walang katiyakan, nakuha ni Park Jin ang kalamangan. Pagkaraan ng ilang minuto, pareho ng pagod ang dalawang mandirigma, lalo ng pagod ang batang lalaki mula sa pamilya Chell. Tila nanatili siyang malamig at seryoso hanggang sa dulo. Sinabi ng batang lalaki mula sa South Sea na walang banta na may kukumpara sa Sword Chi, at sa gabing yun ng buwan, napagtanto niya kung gaano ito kalakas. Mukhang ipinagtatanggol ng kinatawan ng pamilya Chell ang kanyang dangal, at ang kanyang espada ay delikadong malapit sa kanyang katawan. Napansin ng siyentipiko na masipag na nagtrabaho ang batang ito sa loob ng 4 na araw at hindi nagpahuli sa iba sa kakayahan. Nawala ang kanyang kontrol matapos siyang insultuhan dahil bata pa siya at kulang sa pag-unawa sa mga teknika ng espada. Ngunit ang maliit na alon ay mabilis na naglalaho pagkatapos magsimulang umuga ang mga bangka,
At laging dumarating ang malaking alon ng tahimik at winawalis ang lahat ng nasa daanan nito. Nararamdaman ng siyentipiko ang espiritu ng dakilang South Sea na sumisibol sa kanyang espada. Nakikita at nararamdaman na malapit nang matapos ang laban. Maya-maya, pinatigil ng batang lalaki ang kanyang espada malapit sa mukha ng kalaban mula sa pamilya Chell. Nakaganti siya para sa lahat ng mga insulto, at ngayon, nakaluhod ang kalaban sa harap niya. Nagulat ang mga tao sa hindi kapani-pani walang resulta dahil tila imposible ito. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang kalaban na sana, sa susunod, ay maging mas matalas ang espada ni Shegol kaysa sa kanyang dila. Inilagay niya ang kanyang espada sa kaluban nito at umalis mula sa natalo. Ang mga tao na sumusuporta kay Chigal ay labis na namangha sa nangyari. Naramdaman ng siyentipiko ang labis na pagmamalaki sa batang lalaki, parang ang kanyang sariling pagsisikap at pagsasanay ay nagtagumpay. Napansin ni Park Jin ang isang mahalagang bagay habang naglalakad. Tumingin siya pabalik sa siyentipiko at itinuon ang kanyang atensyon sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at ngumiti si Park Jin sa kanya. Tila may natuklasan ng batang lalaki o may itinuro sa kanya ang siyentipiko. Nagalit ang mga tao sa paligid, sinasabing hindi ito maaaring mangyari. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Eshanon at sinabi niyang nais niyang maghain ng opisyal na reklamo tungkol sa resulta ng laban. Gayunpaman, hindi naintindihan ng kinatawan na nagrerehistro ng mga resulta kung ano ang kanyang sinasabi. Nagsimula ng tumutol si Sang H, sinasabing alam ng lahat kung anong uri ng sword art ito. Ang pamilya Chell ay nagsanay ng mga pamamaraan na binigyang diin ni Sang Han. Binanggit niya na may mabuting reputasyon si Batang Master Chagal para sa kanyang mga nagawa at binanggit din ang kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa pamilya Namon. Ipinahiwatig niya na sinadya ng batang mula sa South Sea na talunin si Master Chagal sa pamamagitan ng pagpapagulong sa kanya sa sahig. Kung itinago niya ang kanyang lakas, hindi sana siya nagpakita ng ganoong kahihiyan sa araw na yon. Ito ay isang gulat para sa lahat, at hindi maintindihan ng siyentipiko kung ano ang nangyayari. Ang kinatawan ay tumayo at sinubukang ipaliwanag na lahat ay nakita ang laban, at ang sinasabi ni Sang Han ay walang katuturan. Gayunpaman, patuloy na iginiit ng batang lalaki mula sa pamilya Namon na may ginamit na hindi patas na pamamaraan. Walang sino man sa mga kompetisyon na ito ang sumasang-ayon na hindi patas ang resulta, kaya't lalo lamang lumala ang alitan. Hiniling ng kinatawan na magbigay si Sang Han ng ebidensya para sa kanyang mga paratang, o tapusin na ang usapan kung wala siyang may pakitang patunay. Walang ebidensya ang batang lalaki, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagdadala ng hinala ng isang sabuatan. Kung naniniwala siyang may nalalaman siya tungkol sa paglabag sa mga patakaran ng MAM, dapat niyang akuin ang responsibilidad para sa kanyang mga salita. Ipinahayag niya na siya ay isang kinatawan ng isang paaralan na hindi dapat hinahamak, sapagkat ito'y malapit na kaugnay ng samahan ng mga karagatan. Kahit nasa isang kumperensya kung saan pinapahalagahan ng pagkakaibigan, may dalawang mahirap na bagay na gawin ng labanan ng unyon ng MAM o ang lumikha ng alitan sa pagitan ng mga tao. Ang kinatawan ay naramdaman na ang talumpati ni Sang Han ay mas parang walang katuturan kaysa isang tunay na reklamo, sapagkat hindi niya maaaring inasahan ang ganitong kinalabasan. Patuloy niyang tinanggihan ang posibilidad na matalo si Master Chagal, at tila katawa-tawa ito. Kaya't hindi na siya mag-aaksaya ng oras sa kahangalan. Iminungkahi niyang magbigay ng ebidensya o lumisan na lamang sa arena.